Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala na ng ating saligang batas, ang karahasan, political and religious persecution na buong buhay ko hindi ko nakita ito. Ang natutunan ko kay PRRD nung kami nagtrabaho sa kanya, dalawang utos, dalawa lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos sa gobyerno. Nandito na ang pinakamatapang ng boses ng sambayana, sila Attorney Marlon Musanto. Mahirap sundan si Eric. Pag ikaw magsispeech, ang galing-galing ni Eric, di ba? Pero unang-una sa lahat, maraming salamat na nagkakasama tayo ngayong gabi ngayon dito sa stadium. So, gusto kong dagdagan sana yung sinabi ni Eric. Ngayon kasi nasa madilim tayo na kabanata ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ang mga namumuno sa atin, mga magnanakaw, mga walang tunay na pagmamahal sa bayan. And I'm sorry to tell the Filipino people that my greatest fear has come to pass. We are now a communist state and that this country is being run by the CPP, NPA, NDF, and its puppets are Martin Romualdez and Bongbong Marcos. I'm sorry to say that because of their weak leadership, what we are seeing right now, kung nakikita natin ngayon, kasi ako ay nagtrabaho sa NTF-ELCAC, alam na alam ko ang galaw ng CPP, NPA, NDF. Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala na ng ating saligang batas, ang karahasan, political and religious persecution na buong buhay ko hindi ko nakita ito. Pwera noong panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, kapangalan niya. Ngayon, umuulit ang madilim na kabanata na naman. At sino ang kasama natin dito? Sino ang kasama ng NTF-ELCAC mula't simula? Kasama namin dito si Pastor Kibuloy. Nung inoffer niya ang laban kasama ng bayan sa amin, hinindihan ko kasi akala ko may bayad, yung pala wala. At he never once nakialam sa editorial content. Ang sinabi lang niya sa amin, walang matatakot dito. Ayaw niya na magko-communicate kami ng takot. Kasi ang takot, that is the evil, that's the spirit of evil. Yan ang paniniwala namin at yan ang itinuro ni Pastor sa aming lahat. So, at nakita ko yun kahit sa inyo. Magkakasama tayo nung KOJC siege kung saan for 16 days in August up to September, yung karahasan ng PNP, ng Marcos administration, ramdam na ramdam natin. Pero naniniwala ako na napakaganda ng mga regalong ibinigay ng napakadilim na kabanatang ito. Unang-una, doon sa impeachment, pinakita na ng 200 plus ng mga kongresista na yon kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran na walang mga tunay na pagmamahal sa bayan at sila-justify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sabi ni Mitch Kahunay, buti na yon na may pera tayo kasi bibigay natin sa mahihirap kaysa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon, wala ng moral compass. Ang natutunan ko kay PRRD nung kami nagtrabaho sa kanya, dalawang utos, dalawa lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Kibuloy has converged and I've always believed na hindi yon aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko din. Mga indigenous peoples, pinakamahihirap, lahat yan. No? So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano pa yung natutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayong maniniwala sa salita.
huwag tayo magpabudol. Nagpakilala na nga yung mga leaders at ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, doon sa pinaka-corrupt na budget niya, kaya ko kayong bayaran, kahit na pera natin yon. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatayo, at sinasabi niya, hindi niyo kami pwedeng bayaran. So, in closing, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, umakyat kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa Tagum, 73 na mga indigenous peoples ng Taga-Vanuat tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga batang maliliit, pinagbabaril sila at pinagtataga, pinagpupugutan pa ng ulo. So umakyat kami doon at meron ako nakilala si Ate Helen, sabi ni Bay Helen, nung panahon nito ni PRRD, namatay yung asawa ni Bayi Helen, pinugutan ng ulo, isang pastor, at yung 4 na anak niya. Nagdanak ang dugo nung araw na yon sa Rano. Ang sabi ni Bayi Helen sa amin noon, sa speech niya, she was holding the picture of her family, and then she said, for 29 years, kasi itong 29 years na nangyari yon, hindi yun in-acknowledge ng gobyerno except during PRRD's time. For 29 years, sabi niya, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno, pwede na akong umiyak. So yun, yung natutunan ko kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan, na nandyan sila, meron silang kasama. Pero ngayon, anong nangyari? Kanina nalaman ko na yung House of Representatives nagpadala na naman ng show cause order, pangalawa, para sa mga vloggers. So, napakadilim. Yeah, correct. So, the freedom of expression, tinuro sa akin ni PRRD, is the highest expression, the highest right, the highest right among other rights. So, yung masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Pero, ako'y natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP, hindi po sila na fully armed. Libo. Nang natakot ako talaga noon, nang nilabot ako, narinig ko dito sa baba, na sa 3rd floor ako noon, nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess that's it. Maraming salamat. Magtulungan tayo.